Sa pagsalakay ng mga armadong lalaki sa isang umunong drug den sa Davao City, nabigyang buhay ang bansag na Davao Death Squad. Base sa salaysay ng umaming miyembro ng grupo na si retired SPO3 Arturo Las Cañas, binalikan ng GMA News ang pinangyarihan na naturang raid 2 dekada na ang nakalilipas at ang di umano'y drug lord na nagpapatakbo rito hindi na raw muling nakita pa. May exclusive report si Maki Pulido. Patayin na at patayin lahat. Nang humarap si retired SPO3 Arturo Las Cañas sa media, isa sa mga unang ikinumpisal niya ay ang raid sa drug den ng umano'y drug lord na si Alan Tancio. Sa raid na ito, una raw ginamit ang pangalang Davao Death Squad. Nag-compose po kami ng grupo. Ako po, si Major Asintista, SPO3 Jerry Baguhin, SPO4 Paulincio Pabo, SPO1 Jim Tan, SPO1 Junito Ubales, at may iba pa po. At dito, kinuha po namin ang serbisyo na tinatawag na rebel returnees. Natuntun namin ang lugar kung saan isinagawa ang raid. Ang sabi ni retired SPO3 Arturo Las Cañas, isinagawa yung raid sa Bacaca Heights. Pero ayon sa mga residente rito, ang tawag sa lugar na ito ay Garcia Heights, Bahada, Davao. Yung Bacaca Heights may 1 kilometro ang layo mula dito. Walang binanggit na petsa si Las Cañas, pero kahit may 2 dekada na ang lumipas, naaalala pa ng mga residente ang raid sa bahay ni Alan Tancio. Yun, lumabas ako at hinahanap ko yung mga anak ko. Pag umpisa sa putukan, wala yung mga anak ko, lumabas ako. So, kita ko yung mga tao dito. Sandali raman yung putukan, pagkatapos alis na agad sila. Hindi raw hihigit sa 10 armadong lalaki ang nagpaulan ng bala sa di umano'y drug den. Sabi ni Las Cañas, 1 babae ang patay. 2 ang nakitang patay ng mga residente matapos ang putukan. 1 babae at 1 lalaki. Hindi mo makita mo yung mata lang. So ano po yung nakatakip po yung muka? Okay, dito lang ang makita mo. Ano yung ginamit nilang pantakip sa mukha nila? Yung paramihan yung itim. Para hong bonnet? Nakaganyan. Takot ka na lahat. Kinatatakutan daw sa lugar si Tancio. Pagkatapos ng raid, hindi na nila muli nakita si Tancio. Wala silang naaalalang na aresto, hindi rin kabilang sa mga napatay ang di umano'y drug lord. Pagkatapos po nung raid, kumusta na? Tahimik na po, Peaceful na yung dito yung ano namin. Marami nang naglalaro ng basketball. Dati wala? Wala. Takot sila, ma'am. Kasi yung mga bonesman ata yun ni Alan na makaupo na dyan. Ibang may baril. May ganun, ma'am. May nakasukli na sa Ang naaalala ni Las Cañas na police director ng Davao nung isinagawa ang raid ay si Senior Superintendent Isidro La Peña. Ayon sa mga plake sa isang pader sa headquarters ng Davao City Police, direktor si La Peña mula April 1996 hanggang November 1998. Isa pa sa mga binanggit ni Las Cañas ang pagpapapatay daw niya sa 2 niyang kapatid na sina Cecilio at Fernando Las Cañas na di umano'y sangkot sa iligal na droga. Maliban sa mga pangalan, wala nang ibang ibinigay na detalye ang dating Police Davao. Busy pa raw sa ibang gawain ng Davao City Police para halukayin ang kanilang mga record na may kaugnayan dito. We have to dig the records, no? We have to dig the records in order for us to be apprised about what happened during that time. But then as of the moment, there are some priorities that I'm focusing myself into. Maki Pulido, GMA News.